gaganda ang mundo. Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman, para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang gusto nang mag-resign sa trabaho? Sila yung mga taong tamad na tamad ng gumising sa umaga para pumasok sa trabaho. Good news, mamaya po pag-uusapan natin ano-ano ang dahilan bakit may mga taong nagbabalak ng mag-resign sa trabaho at hanapan natin ito ng solusyon. Yes, sa ating episode na Gusto ko nang mag-resign. Pag-uusapan din natin mga tips ni Dave Ramsey para yumaman. Tabayanan niyo po yan. Pero, bago ang lahat ng yan, ano gagawin natin? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa amin sa Tulong Ko Pa sa Global dito lamang po sa TFC, The Filipino Channel. At binabati mo namin lahat na nanonood at patuloy nanonood ng programang ito. Tuloy niyo lang po dahil marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Yes! At syempre, we would like also to greet the 4 couples that we recently hosted at home. Happy viewing kina Frankie and Al De Leon, Jessie and Beth, Ray and Emma, and Jimmy and Anjing. Maraming salamat kasi talaga namang nag-enjoy kami na kasama kayo. Bago tayo dumako sa tulong pampagana, okay, may paalala lang po kami sa inyo. Kung miss na miss nyo na ang pagkain Pilipino, katulad ng Sinigang sa miso, kaldereta, kare-kare, pinakbit, lechong kawali, nako, crispy pata, at marami pang iba. Nako, isama na ang kapamilya at kaibigan sa Bistro Filipino. They have all-you-can-eat Filipino food located at 1559 E. Amar Road, Suite AB, West Covina, California. For reservation, kung para sigurado meron po kayong upuan at sigurado makakapag-eat all you can kayo, tumawag lang po sa 626-736-7655. Yes, naku, ang sarap-sarap talaga dyan. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea or one story can change your life. Yes, kaya simulan natin ang ating tulong pampagana. Tama yung sinabi mo, no? Minsan isang storya lang or isang ang quotation nakakapagpabago ng pananaw natin Yeah, sa totoo. buhay. Ang tulong pampagana natin sa araw na to ay kwento sa matatalinong teacher o matatalinong estudyante at mas matalinong teacher. Yan. Yes. Pakinggan niyo po to. Ang ganda po nito. Alam nyo kapamilya, isang gabi may 4 na estudyanteng nag-party all night Ito, long. para all night long. Alam niyo Ang problema, may test sila the following day. Medyo nawala po sa sarili siguro. At dahil dito ay na-late sila ng paggising at pagpasok sa school. Para makalusot sa teacher, alam mo ginawa? Ano ginawa? Naisipan nilang magsinungaling para hindi sila ma-penalty. Ano ginawa nila? Oo. So ginawa nila, nilagyan nila ng putik yung kanilang mga damit, no? At lumapit sa teacher at sinabing, kaya sila na late ay dahil na flat ang gulong ng kanilang sasakyan. Ang flat naman pala, tatalino ng estudyante, di ba? So sabi ng teacher, okay, no problem. Bibigyan ko pa rin kayo ng pagkakataong kumuha ng test. Yan. So, inilagay ng teacher ang 4 na estudyante sa iba't ibang room Yan. at Hiwa-hiwalay. binigyan ng test paper. So, dalawa lang ang tanong sa test paper. Ano yun? Number 1. Una, what is your name? 1 point yun. Oo. At ang pangalawa, which tire was flat? At sabi po ng teacher, 99 points yun! Aba! Pag naitamaan nila doon, so ang choices sila, front right, front left, ano ba, back right, and back left. Oo. Napakasimple naman po exam na to. Oo. Siguro by this time, nag-iisip na kayo, mas matalino yung teacher. Siguro bakit? Kasi ang talino po ng mga estudyante, gumawa sila ng para makalusot. Ang di nila naisip, yung teacher mas matalino sa kanila. Kaya isipin nyo, the moment maiba-iba ang sagot nila sa sagot. Na malamang iba-iba. At malamang, Oo. kasi ibig sabihin, huli sila ng teacher, sinungaling sila, baksak silang lahat. So, what can we learn from this? At hindi lang po tayo, hindi lang po yung mga estudyante matututo dito, bawat tayo. Kasi po, kuminsan, para rin tayo yung mga estudyante. Balak Ang lumusot. kala natin, matalino tayo, may mas matalino pala sa atin. Number 1. Lesson number 1, ako, don't lie. Huwag na kayo magsinungaling. Kamuha po ng ginawa po ng mga estudyante. Dahil ayaw nila maparusahan,
ayaw po nila na yung exam bumagsak sila dahil sa kanilang kalokohan, nag-isip po sila ng paraan para makalusot. Nagsinungaling sila. Ang malaki nilang pagkakamali is this. Yung teacher mas matalino sa kanila. Nahuli sila. Pwede naman siguro sinabi na lang nila yung totoo na actually sa totoo lang nag-party kami. 'Di ba? Na hindi kami nagising ng maaga. Pwedeng may consequence. Pero malamang hindi ganon na bumagsak sila. At yun po, konektado po sa lesson number 2 na napaka-importante. Ito po dapat ang maunawa natin. Ang lesson number 2 is take responsibility for your action. Yung po hindi po ginawa ng mga estudyante. Alam nilang mali sila. Alam po nila kaya nag-isip sila ng kasinungalingan. Pero po in times like that, tayo po, kung minsan ganun din po tayo, alam nating mali tayo, magsisinungaling tayo because we don't want to take responsibility for our action. Ganun po yung ginawa ng estudyante eh. Kahit mali ako, pero makalusot naman ako, ilusot natin para hindi ako maparusahan sa mali kong ginawa. May mga nakilala akong mga empleyadong ganyan, di ba? Para lang makalusot, di ba? Sa boss, magsasabi ng hindi maganda or sisisihin pa yung ibang tao, hindi na tinatake yung responsibilidad. Alam niyo, base po sa pag-aaral, napaka-importante po ang pagiging matutong mag-take the responsibility. Ang mga tao pong marunong mag-take ng responsibility sa mali nilang ginawa, ito daw po yung maasenso. Kasi po lahat po na umasenso, nagkamali rin naman yun eh. Pero yung mga taong umasenso, dahil tinanggap nila yung responsibility nila. Pero marami po tao di maasenso ngayon. Mali na, patuloy pa nagsisinungaling at hindi po tinitake yung responsibility, kaya hindi po sila aasenso. Sana ganun din po sana. Hindi lang yan sa estudyante, sa career, maging sa relasyon. Alam mo nang mali ka, lulusot ka pa. Oo. Number 3. Ito, maganda. You may fool some, but not all. Especially not God. Totoo po. May mga pagkakataon po, nakaloko kayo, di ba? Nagsinungaling kayo, gumawa kayo ng palusot, nakalusot kayo! Totoo po yun. May mga pagkakataon pwede kang makalusot. Ito problema, may mga pagkakataon lang. Eventually, mahuhuli at mahuhuli ka. But ang pinakamatindi po ito, alam mo nakalusot ka, nakapanloko ka. Pero alam mo bang, alam naman ng Diyos na mali ang ginawa mo. At alam mo na rin naman, mali ang ginawa mo. So, kahit nakalusot ka sa tao, pero sa Diyos, no way, wala kang hindi lusot. ka talaga makalusot. Oo, talaga napakahirap kasi parang iniisip mo sa mata ng tao kaya, pero sa mata ng Diyos wala kang ligtas. Totoo yun, kaya wag na po lumusot, magsabi na lang ng totoo. Alam niyo po bakit kailangan niyo magsabi ng totoo? Ito po Number 4, what you sow, you will reap. Ano man daw ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Yun po ang nangyari po dun sa mga matatalinong estudyante. Umani po sila, nagtanim sila ng katalinuhan. Ang problema, umani sila ng mas katalinuhan sa teacher. Yes. Nagtanim sila ng kasinungalingan. Naparusahan po sila. Ay malamang po, ibabaksak ng teacher itong mga estudyante. My point is this, alam niyo bang lahat ng pagkakamali natin, may katumbas sa kaparusahan. At lahat ng kasinungalingan natin, may katumbas po yung kaparusahan. Kaya po, ang suggestion ko lang po para wag na madagdagan ating kaparusahan, magsabi na lang tayo ng totoo at kung talagang kasalanan natin, take the responsibility and punishment for our mistake. Nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Nagkatanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Number 5, you become what you repeatedly do. Magiging ikaw daw yung paulit-ulit mong ginagawa. Yun po ang kinakabahan po ako. Pag kayo po'y natutong magsinungaling, at nakalusot kayo, uulit kayo. Uulit kayo isang araw, hindi ka lang nagsisinungaling. Sinungaling ka. Ibig sabihin, it's no longer na paminsan-minsan mong ginagawa. It will become your identity. Ito masakit po. Darating ang pagkakataon, wala na tayong maniniwala sa'yo. Bakit alam nila marami pang mali at hindi totoong sinasabi mo kaysa katotohanan. You don't like that to happen. Lalo na sa boss mo. Lalo na sa mga kapamilya mo. Lalo na sa asawa mo. Ayaw mo yung mga taong hindi magtitiwala sa'yo. Kung gano'n ang sitwasyon, stop telling a lie. Ay, nako, napakadami nating natutunan at sana gamitin natin ito para mas gumanda ang ating buhay. At para ganahan ka naman kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan po ang numerong 323-610-9005. Yan, magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wag BBTU.
ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng magagandang tips sa pampaganda ng buhay. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang mga tips ni Dave Ramsey patungkol sa kaperahan. Okay. By the way, kung hindi nyo nakilala, sino ba si Dave Ramsey? Si Dave Ramsey po ay isa sa pinakasikat na financial guru sa buong mundo, lalong-lalo na po sa Amerika. Naging Yes. famous po siya sa napakasimpleng step-by-step guide niya po sa pagpapaganda ng kaperahan po natin sa ating buhay. Ang tawag po niya, His Baby Steps to Financial Peace and Prosperity. Yes, author din po siya ng librong Total Money Makeover. At ilan sa mga tips niya ay ang mga sumusunod. Bigyan po namin ilang tips. Pag ginawa nyo to, malaki po magpapaganda sa inyong kaperahan. Number 1. Kakaiba siya. Sabi niya, number 1, don't buy new cars. Ito sabi niya, as soon as you drive off the car dealership, your investment depreciates. So kung kaya po, turo niya po hanggat maaari huwag bibili ng bagong kotse. Kasi kadalasan po, napakamahal po nito. Except siguro talaga matinding promotion. Bihira naman po mangyari yun. Pero may nangyayari pa minsan-minsan. Kasi nga daw po, mas malaki kamurahan pag second hand ang kotse. Oo, or kaya mga showroom quality, 'di ba? Kasi if the average brand new car depreciates by 18% in its first year alone, sabi niya, it makes far more sense to try to buy a 1-year-old car for 18% off the price instead of buying brand new. Yun ang kanyang pananaw. Hindi na mo sinasabi mo kayo bumili. Kung marami kayong pera, Yes. pwede. Sinasabi niya lang, kung yung bago, napakamahal, after 1 year, magdi-depreciate ng 18%, suggestion niya, bumili na kayo yung second hand. Kakaintindi natin. At marami po mga dealership ang nagbebenta ng second hand at a much lower price. At marami dito, may warranty pa rin. Oo, may warranty pa, di ba? Number 2 naman, sabi niya, buy a modest home you can afford. Ang advice ni Dave is, bumili ka nung kaya mo so that you cannot or you will not overextend yourself na naghahabol ka ng monthly mortgage, diba? Monthly amortization mo. Oo. Yung po ang problema po, lalo na po sa Amerika, madaling mangutang. Ang problema, kumisan, hindi natin na co-compute yung mga dapat nating pambayad dun sa ating minorgage na bahay. Ang problema po kumisan, sagad na po tayo, isang kahig, isang tuka na lang tayo. Delikado po yun. Kasi po, magkaroon lang po kayo ng konting problema sa pera, saan kayo kukuha ng pang-ulog. Ang punto po niya is, bumili lang po kayo ng bahay na wag sobra laki kasi mahal yun. Yes. Yung tamang-tama lang sa inyong pangangailangan. Now, siri, magkakaanak ko, madadagdag. Oo, yan. Punto is, pwede ka naman bumili uli ng bahay pag malaki na ang Yes. pamilya mo. Kasi lalo na po sa Amerika, madali lang naman po magbenta ng bahay. Bumili ka 2 bedroom. Pagkatapos, benta mo, bili ka ng 3 bedrooms. Pero kung bibili ka kagad ng 3 or 4 bedrooms na hindi mo pa kailangan, ang laking gastos mo. According to Ramsey, a good rule of thumb is keeping your housing expenses under 25 to 30% of your take-home income. So, ibig sabihin, kung ikaw may family income na $8,000 a month, dapat ang rental or monthly amortization ng bahay na kukunin mo ay mga nasa $2,000 siguro to about $2,400 lang. So, ibig sabihin po, ganun doon po dapat computation para hindi po kayo matali, maipit, at mabitin po sa pagbabayad ng yung Yes. amortization sa bahay. Hindi niya po sinasabihin bumili, pero yung tama lang at kaya ng inyong kaperahan. Huwag niyo po, hindi, kikitain ko rin naman yan in the future. Paano kung hindi? Saan ako ng pambayad? Sabi pa niya, if you fall into the trap of buying too big of a home, all of your other expenses will follow. Totoo yan. Tataas din. You will also naturally buy more things to fill up the space kasi malaki yung bahay, mas malalaki ang furniture. Hindi na mas malaki, diba? mas madami. Sa lagay na, kung Oo. 2 bedrooms, 2 beds lang. Pag 4 Oo. bedrooms, 4 beds. Okay, yun pa lang, kitang-kita mo na ang dagdag at hindi lang yan. Konsumo ng kuryente, konsumo ng tubig, lahat po. Pagpapatong-patong, kaya po, kung kaya nyo po, bumili lang po ng maliit muna. And as your family grows, you can buy a bigger house in the future. Laki po ng savings nun. Promise.
Number 3, keep your current cellphone na ginagamit. Especially kung umaandar naman ng maayos. Nako, pag tinanong nyo si Dave Ramsey for the tips sa cellphone, sabi niya, he'd probably tell you that as long as it still makes a call and maybe can send a text, it still works and doesn't need replace. Totoo po, may mga tao po, habi to. Every 2 years, nagpapalit ng phone. Every 1 year, okay? Every time may bagong lumabas. May bagong Hindi- numero. Hindi po masama yun kung marami kang pera. Pero kahit marami kang pera, pag-isipan mo mabuti, sayang. Ang punto po niya is this, marami po sa atin, maayos pa yung cellphone natin, pinapalitan natin, simply because may bagong model o may bagong brand na lumabas Yes. na maganda. Eh, ano ba purpose mo ng cellphone? As long as your present cellphone nagagawa po yung dapat gawin, hindi kailangang bumili ng bago o mag-upgrade to another cellphone. Unless otherwise, your phone is encountering problems already and it's affecting your productivity. Kaya po, ako personally po, hindi po ako bibili ng bagong cellphone. Kadalasan binibili po second hand. Ang laki po ng kamurahan, may warranty rin naman po. Kamukha po yung huling cellphone na binili. May 1-year warranty, magka-problema, pwede mo isole. Pero po, ang presyo, pagkalaki-laki po ng pagkakaiba kesa sa brand new. Number 4, nako, ito maraming Pilipino hindi ginagawa to. Pay off your credit card balances each month. Sasabi, bakit naman ito lang sinisingil sa akin, ba't ko babayaran lahat? Ito po kasi problema. Kung may utang kang 10,000 na sinisingil sa 500 lang babayaran mo, okay naman po yun. Ang problema yung 9,500 na kulang mo, i-charge po yun ng interest. Ibig sabihin po, wala kang ginagdag na gastos, ma-charge ka ng pera for the next payment. Simply because hindi mo binayaran yung buong amount. Kaya palagi namin sinasuggest, maski po sa Dave Ramsey, kung 5,000 ang bill mo, bayaran mo buo para hindi ka ma-charge ng interest. Ang laking pera po nawawala sa inyo. Yung iba naman, parang hinahabol yung rewards. Kaya credit card ng credit card, hindi rin maganda Okay yun. pa rin naman yun kung hinahabol mo yung rewards. Oo. Basta, at the end, babayaran mo pa rin Correct. yung total amount at the end of the month. Oo. So if you can't seem to break the cycle of getting charged interest on your cards, ito po, Dave Ramsey's best advice is Plastic surgery. Paayos po kayo ng mukha, palagyan nyo. Ay, hindi pala yun ibig sabihin sa plastic Sabi surgery. niya, cut your credit Kasi cards. pa, may mga pagkakataon po talagang ikaw mismo alam mong mali na ang gamit mo ng credit card mo. Ikaw mismo. Kung ikaw yun, baka huwag ka muna gumamit ng credit card kasi lalo ka lang mabaon sa utang. Yung sabi ni Dave Ramsey, putulin mo muna yan. Matuto ka muna bumili in cash. Panay cash lang muna. At makikita mo, magbabago ang spending habit mo at mabawasan ang gastos mo. Yes. Simply because, nagpa-plastic surgery ka. Ibig sabihin, pinutol mo ang credit card. Okay, number 5, minimize your expenses. Maganda, i-delete mo muna daw yung online shopping apps mo. Avoid eating outside kasi ang mahal din ng pagkain sa labas, ha? Or i-cut mo yung mga subscription mo na hindi mo naman lalong ginagamit. Totoo yun. May mga pagkakataon po kasi mag-enroll kayo sa gym, magbayad kayo buwan-buwan, may subscription, hindi nyo naman ginagamit. Yes. Mag-subscribe kayo sa mga online TV show, radio show, movies, hindi mo naman ginagamit. Sir, $10 lang naman yan. $15. Pag pinagpatong-patong may 10, 15, 20, one day, yun lang ho, Malaki $100 na. So, suggestion po niya, kung pwede, huwag na kayo mag-subscribe. At mas maganda, tanggalin niyo po yung mga apps sa cellphone niyo para hindi na kayo makabili. Number 6, nako, pay cash whenever possible. Kasi sabi niya nga, yung cash daw is harder to let go or debit card instead. Yun. Kasi Pero nga, ingat din sa paggamit ito, ha? Dahil hindi mo physically nakikita ang lumalabas na pera, baka mapagastos ka din ng malaki. Yung sa debit card. yun. Oo. Kaya nga po, ito po isang technique na ginagawa niya. Sa mga tao talagang malaki na ang problema sa pera. Cash lang kayo palagi. Makikita, just changing the way you spend will change the way you will have your financial problem. Mababawasan po. Simply binago niyo po yung mga bagay niyo. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin, ano-ano ang dahilan bakit may mga taong nagbabalak na mag-resign sa trabaho. Baka ikaw yan. Kaya antabayanan nyo yan mamaya. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, may kilala ka bang taong wala ng ganang magtrabaho? Yung bang tamad ng gumising sa umaga para pumasok sa trabaho. At ang parating sinasabi ay, "Hay, trabaho na naman. Papasok na naman. Eto, traffic na naman. Pagdating sa trabaho, boss ko na naman." At marami pang ibang na naman. Simple po dahil inip na siya, asar na siya sa pagpasok sa trabaho. At kapag nasa trabaho na, naku po, tingin ang tingin sa relo. Kung malapit na ang uwian. Okay, ngayon, ikaw, ganado ka pa ba sa pagtatrabaho mo? O sawang-sawa ka nang pumasok sa opisina? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano mga dahilan bakit may mga taong nagbabalak ng mag-resign sa trabaho. Ay, pero hindi lang po yan. Hahanapan din po natin ng solusyon yung bawat problema para baka naman hindi nyo kailangan mag-resign. Kailangan lang masolusyonan yung dahilan bakit kayo parang gusto nang mag-resign. Sa ating episode na, Gusto ko nang mag-resign. So, isa-isahin po natin. Makinig po kayo. Marami po dahilan ba't nangyayari ito. Number 1. Dahilan number 1, mababa ang sweldo o kulang sa benepisyo. Isa po yan sa malaking dahilan ba't marami po tao gusto nang mag-resign. Sir, ang baba naman ang sweldo ko eh. Tapos wala pang benepisyo. Buti pa doon sa ibang kumpanya, sa kumpanya ng kapatid ko, ng kaibigan ko. At ang problema po rin, nagkukumpara siya. Pag-isipan niyo mabuti. Kung wala siyang alam na sweldo sa ibang kumpanya, malalaman niya bang mababa yung sweldo niya? Hindi. Kaya lang nagkakaroon po, nagkukumpara. So, problema po itong malaki. Sir, pag ganyan ang problema ko, nawawala na ako ng gana magtrabaho, may solution ba? Yes! So, ito solution namin sa problema. Solution number 1, maghanap ng trabaho magbibigay ng mas malaking sweldo kung meron. Pala eh. Oo. Problema mo pala yung sweldo. Ba't di ka maghanap? Para at least, pag nakahanap ka na mas malaki sweldo, hindi mo na problema, hindi ka natatamarin, gaganahan ka na magtrabaho dahil malaki sweldo benepisyo mo. Ito tanong, ba't hanggang ngayon hindi ka pa naghahanap? O, baka sinubukan mo na. Kaya lang, walang nangyari. So, punto po is, alamin mo talaga problema mo. O, step number 2, dun sa mababa ang sweldo, solusyon. Kung wala kang makitang magbibigay sa'yo ng malaking sweldo, magpasalamat ka na may sweldo ka kahit mababa. Kasi yung iba, mababa ang sweldo, kahit mababa sweldo, wala eh. 'Di ba? So, sana, in that kind of perspective na grateful ka, manumbalik ang gana mo sa trabaho. So, ibig sabihin po, ito na yung pagkakataong sinubukan mo ng maghanap. Wala kang makita o hindi ka matanggap. So, ano ang punto? Ang punto na suggestion namin is, makontento ka na sa kinikita mo. Huwag mo nang tingnan na mababa yung sweldo mo. Magpasalamat ka na lang na may kita ka pa. Pag ganun po ginawa nyo, may malaki pong posibilidad na babalik yung gana nyo sa pagtatrabaho. So, this time, papasok at hindi mo na hinihilay paa mo papunta sa opisina. Correct. Masaya ka na. Kasi nga po, sinubukan mo na. Wala ka talagang makita. Pasalamat ka na lang. Naalala ko yung sinabi ni Oprah Winfrey. Sabi niya, be thankful for what you have. You will end up having more. Ibang klase, di ba? So, if you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Yung po problema, kaya marami sa atin malungkot eh. Wala ako nun. Kaya malungkot ka. Oo. Baliktarin mo daw, sabi ni Oprah. Buti na lang, may sweldo ako. Buti na lang, ganito. So, hindi nagbago yung kita mo. Hindi nagbago yung benepisyo mo. Pero sumaya ka. Yung pong gusto namin gawin sa inyo, pwede niyo pong gawin yan. Promise po, magbabago mundo niyo. Kaya pala, sir, no, maraming taong wala ng gana sa buhay kasi mahilig maghanap ng wala. Siyempre naman, hanapin na ba yung meron? Oo, nakalimutan nila na marami siyang meron. Yung po ang problema ko minsan, nakalimutan na yung meron tayo kasi kahanap ng wala. Titigan mo yung meron ka, baka hindi mo na kailangan maghanap ng wala, sasaya ka na. May magandang pananaw si Epictetus dyan. Sabi niya, he is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Yan, gusto niyo itong maging matalino? Huwag daw kayo malungkot sa mga bagay na wala kayo. Matuwa kayo sa mga bagay na meron kayo. Pag ginawa niyo yan, matalino ka pre. Tandaan mo to ha, yung iba naman, mataas ang sweldo pero sobrang hirap ang trabaho. Yan, oh. Diba parang minsan nag-aasam ka na, gusto ko naman Ganun, mataas ang sweldo pero sobrang hirap ng trabaho at wala na silang panahon sa pamilya.
baka kapag natuto kang magpasalamat, baka bumalik ang gana mo sa trabaho. Yung po ang problema, marami po sa atin gusto tumaas ang sweldo pero ayaw natin madagdagan yung responsibilidad. Oo. Kadalasan po, pag mataas ang sweldo, mas mataas ang responsibilidad, mas mahaba ang oras sa trabaho, maraming hinihingi ang boss. Okay ba sa iyo yun? Sir, hindi. Okay na yung sweldo mo. Mapatuwa ka na dyan. Oo. Kaya nga sabi ni sino yun? Si Spider-Man, Mm. great powers comes great Great responsibility. Sa akin naman, greater money o greater salary comes greater responsibility. Tandaan mo yun. Sabi ni William Arthur Dward, gratitude can transform common days into Thanksgivings, Yeah. di ba? Turn routine jobs into joy and change ordinary opportunities into blessings. Kaya pasalamat ka, may sweldo ka. Ano pa ibang pwede gawin? Oo, kung wala kang dapat ipagpasalamat, i-check mo yung pulso mo. Ibig sabihin, sir, talagang Oo. mababang sweldo, walang hiya ang boss ko, Oo. talagang walang maganda sa opisina namin. Assuming ito ka na. I-check mo yung pulso mo, buhay ka pa ba? Pasalamat. Yung iba hindi na nagising kaninang umaga So, meron ka pa rin dapat Ang ipagpasalamat. dami po. Sir, wala na talaga. Nagawa ko na lahat. Wala. Ito na, step number 4. Mag-resign ka na. Oh. Talaga na, wala na solusyon talaga. Binigyan ka na namin ng tips, wala pa rin. Mag-resign ka na, maghanap ka ng trabaho. At sana, panalangin namin, makakita kang trabaho na mataas ang sweldo at mataas ang benepisyo. Nasasaya ka. Sana. Yes. Pero sana ipanalangin mo bago mo gawin So, yan. number 2 reason, bakit gusto na mag-resign ng tao? Kasi hindi daw nila kasundo Ayan. yung mga katrabaho. Mm. Pwedeng boss, Mm. pwedeng office mates, at marami pang iba. Sir, pag ganyan, ano ang dapat gawin? Malamang sabi mo, ako nga yan. Hindi ko problema, sweldo ko okay lang. Pero yung mga katrabaho ko. Relationship, no? Ito Oo. ang solusyon. Number 1. Number 1, alamin mo bakit hindi kayo magkasundo. Remember, control is the root of all conflict. Kadalasan kaya hindi kayo magkasundo kasi pareho kayo wants to be in control. Kung isa lang ang in control, edi walang away. Okay, sa tingin mo, sino dapat ang in control sa trabaho? Ikaw o yung boss mo? Alam mo na, samang sagot dyan, yung boss mo. So, kaya kayo nagkakakuko ng boss mo, may gusto siyang gawin, ayaw mo. Hindi po, kaya ka nahihirapan, hindi mo siya makasundo. Sa hindi ka makasundo, hindi. Hindi mo lang gusto yung pinapagawa niya. Pero, pag pinabayaan mo siya, sundin mo lang yung gusto niya, magkakasundo kayo. So, kumisan po, tayo may problema. Ayaw natin sundin yung mga taong nakakataas sa atin. Kaya pala, no, that leads us to step number 2. Be humble. Sumunod ka sa boss mo. O pagpasensyahan mo yung mga katrabaho mo. Pag ginawa mo yan, gaganda ang inyong pagsasama. Totoo, ako po, meron isang technique na ginagawa po pag medyo may pagkakataon, naiinis na ako sa mga tao nakapaligid sa akin. Ang inisip ko, pasayahin mo na lang sila. Diba? Give them happiness. Diba may gusto siya sabihin, okay, kahit you disagree, may mga pagkakataon po talaga, hindi mo gusto Pero opinion lang po yun My point is this, kung kaya mo naman paligayahin ng ibang tao, sundin mo na lang. Huwag ka na makipagbangayan, huwag ka na Yes. makipag-argue dahil baka atakihin ka rin sa puso. So my point is this, makisama ka na lang para maging maayos sa pagtatrabaho. Kaya minsan kasi nagkakaroon ng problema because ma-pride tayo Kaya nga sabi ng Bible, pride comes before destruction and haughty spirit before a At normally nangyayari pride. Tama naman ako Ito po, Yeah. tandaan niyo po to. Tama ka. Tama rin yung office mate mo. Tama rin yung boss mo. So ano gagawin mo? Mag-aaway-away kayong tama. Ang sekreto po rin, pagbigyan mo na lang yung tama. Tama naman siya. Tama ka rin. Pabayaan mo na. Pag ginawa mo yan, promise po, gaganda ang relasyon. Pero sabihin nila, sir, paano kung wala talaga wala, hindi na talaga gaganda ang aming relasyon. May solusyon po lagi dyan. mag-resign ka na. Ayan. Maghanap ka ng trabaho, makakasundo mo ang mga katrabaho mo. Ang problema lang ay hindi ka sigurado kung makakasundo mo yung mga katrabaho mo sa panibago mong trabaho. Hindi mo pa sila kilala Baka sa lagay na gumanda ang relasyon mo sa iyong katrabaho, lalong lumala. Saba, hindi ka sigurado kung matatanggap ka sa bagong trabaho papasukan. Yes. Paano kung hindi ka matanggap? Wala ka ng problema sa katrabaho mo. Sa relationship. Wala ka naman trabaho. Oo. Kaya talagang pag-isipan at panalangin ng mabuti bago ka Resign. Okay. Ang ganda naman ang pinag-uusapan. Tutuloy pa natin yan mamaya, pero bago tayo mag-break,
Para sa mga nanalo ng Crown Plaza Manila Galleria gift certificates, we would like to remind you to check your email and coordinate with us through tulongkopasamoglobal@gmail.com kung paano i-claim ang inyong prize. Okay, sa aming pagbabalik, itutuloy na po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Wag bibitil! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global Figure Siya po. At Avelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Nagansyang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Na 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 na. Every color bright and bold, a chapter in the life we hold, from blonde to deepest black. Each you I met that one turn back. In the strands reflections gleam of every hope, of every dream. I canvas painted with God's grace, a living, breathing, wondrous space. Every color bright and bold, a chapter in the life we hold. Every color bright and bold, a chapter in the life we hold. Here we go. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Kaya sa mga gustong magpakonsulta kay Jane, bisitahin lang ang Jane Rockstar Salon sa 12146 South Street C, Artesia, California. Tawagan niyo po ang numero 562-850-7110. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dahilan ba't may mga taong gusto nang mag-resign sa trabaho at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na, gusto ko nang mag-resign. Okay, review ng dalawang bagay na pag-usapan natin. Ano yun? Number 1, sabi natin kaya nagre-resign, mababa daw ang sweldo o kulang sa benepisyo. Number 2 reason. Yes, hindi kasundo ang mga katrabaho. Si boss, si katrabaho at kung sino pa. Ito, pangatlong dahilan. Hindi patas ang laban. Yeah, it's unfair. It's unfair. So, sir, paano sir ano gagawin kung yung mga pagkakataon sa aming trabaho, okay naman yung trabaho ko, okay naman yung sweldo ko, okay na benepisyo. Kaya lang, hindi patas yung trato eh. Dapat na-promote ako, hindi ako pre-promote. O dapat ako yung binigyan ng salary increase, siya binigyan. O ako palagi na pagalitan, siya hindi. Yan. Sir, unfair. Okay lang naman sa akin. Kaya lang, gusto ko lang maging fair yung laban. Pag tinatrato akong ganito, tratuhin din yung iba ng ganito. Pag ganyan ang sitwasyon mo, anong dapat gawin? Number 1, tanggapin mo that life is unfair. Yan. Tandaan mo na, may sinabi nga si Kathy Lee Gifford, today we live in a cash for trash world. Anyone can stand up and say anything unkind, unfair, or completely untrue about you. Totoo yan. And then, they are rewarded financially for it. Abay, nagkakaroon pa ng reward because life is unfair. Isa pong bagay na kailangan nyo maitutunan, kung kayo po'y dumadaan sa sitwasyong life is unfair, unfair treatment sa lugar na pinagtatrabuhan nyo, ilagay nyo po sa isip nyo. Ako po, matagal ko. Nung matutunan ko po to sa simple buhay ko, that life is unfair. Tanggapin nyo na po na may mga taong may kasalanan, hindi napaparusahan. May mga taong walang kasalanan, sila napaparusahan. Yung mga taong hindi dapat promote, napopromote. Pero may mga tao namang dapat i-promote, hindi napapromote. Ganun po ang buhay. Isang bagay po na kailangan maunawaan nyo. Life is unfair. So, sir, ganun na lang yun. Tatanggapin ko na lang na life is unfair. Ganun po talaga. Pero Pero may step number 2.
Magkadikit po ito. Yes. Ano yung step number 2? Alalahanin mo that although life is unfair, God is fair. Diba? Ito pinangako ng Diyos. What you sow, you will reap. Kapag nagtanim ka ng pangit, aani ka ng pangit. Kapag nagtanim ka ng maganda, aani ka ng maganda. So, ito isang magandang prinsipyo na dapat ilagay. Life is fair, pero number 2, God is fair. Ano po yun? Darating ang pagkakataon na yung mga mali nilang ginawa, maparusahan. Yes. Sir, hindi nangyayari eh. Ngayon nga, kasi po yung paghuhusga, wala sa oras natin. Ang paghuhusga ay nasa kamay ng Diyos. Pero sigurado nangako ang Diyos. Ano man ang tinanim mo, anihin mo. Kailan yon? Sa takdang panahon. Hindi pa nangyayari. Hindi pa takdang panahon. Yes. Kailan mangyayari yon? Wala sa panahon mo, sa panahon ng Diyos mo. Diyos natin yan. Ano dapat gawin? Hintayin mo kung kailan huhusgahan ng Diyos yung mga mali nilang ginawa. Dahil pangako, mangyayari at mangyayari yan sa takdang panahon. Ako po, hinintay ko po yan na mangyari po sa buhay ko. Totoo nga po talaga. Yes. Kaya lang, hindi sa panahon ko, sa panahon ng Diyos. O, minsan kasi naiinip tayo eh. So, mas maganda malaman natin kailan ba yung perfect timing. At malamang sasabihin nyo, parang hindi ito nangyayari sa buhay ko. Baka hindi pa nangyayari. Tandaan mo, aani ka hindi sa gusto mong panahon. Diba? Aani ka sa takdang panahon ng Diyos. Sige, ang tanong yan, kailan yon? Ako po, sasagutin ko yung tanong mo, kailan yon? Hindi ko alam. Yes. Ang sigurado ko lang, pagdating ng panahon, kaya kung sa tingin mong tama ka, tuloy mo lang ang dapat mong gawin. Yes. Pinangakuan tayo ng Diyos, aani tayo sa tamang panahon. Ano gagawin? Antayin mo lang. Step number 3. Pero kung ayaw mo na talaga, Ayun, unfair talaga eh. Hindi ko na Sige, kaya to eh. if that is what you believe in, sige, go ahead. Pero sana, panalangin mo bago. Pero lagay mo sa isip mo, napakahirap maghanap ng trabaho. Kaya nga palagi namin tinuturo, the best place to grow is where you're planted. Nandiyan ka na eh. Pagbutihin mo na. Sir, pwede ba lumipat? Pwede. But ilagay mo sa isip mo lahat ng hirap at pasakit pag nag-resign ka, naghanap ka ng ibang trabaho. Kung handa ka doon, resign. Number 4 na dahilan, sobrang trabaho o sobra ang pressure sa trabaho. Ibig sabihin, sobrang trabaho, masyadong maraming trabaho, o kuminsan naman, di naman ganong karamihan ng trabaho. Kaya lang yung pressure to perform, to do things. Ano yung sobrang trabaho? Sir naman, nagtrabaho na ako 8 hours, i-overtime pa ako ng 4 hours, hindi pa dumating ng second shift, dadagdag ako pa uli. Ayan, may mga ganyan po sitwasyon. Sobra trabaho sa dagdag. Eto ang solusyon. O, step number 1, maghanap ka ng mas madaling trabaho. Or mas madaling paraan para matapos ang trabaho. Kasi baka kailangan mo lang ng sistema. Yes, totoo. 'Di ba? So, work smart. Magtanong ka sa ibang tao o tawagan mo yung mga kakilala mo na nagagawa nila mas madali yung trabaho. O kaya mas maganda, tanungin mo sa Google. Yes. O tanungin mo sa YouTube. Kasi po, marami po sa ating ginagawa ngayon. Parang ang hirap. Pero may mga ibang tao nang nakagawa ng sistema kung paano padaliin itong trabaho to. At kuminsan po, si Google nandyan. Nandyan po sa Yes. YouTube. May bago po kayo. Tanungin nyo si ChatGPT. Ang dami. ChatGPT, paano ko ba mapadali yung trabaho to? At kuminsan po, yung mga ginagawa nyo ngayon, kaya niyang gawin na po ni ChatGPT para dumali yung trabaho. Ay, ganun lang ba kadali? Totoo po, work smart. Manap po kayo ng mga technique, mga gadget na pwedeng magpadali ng trabaho nyo. Promise po, hindi na Kesa mahirap naman ang trabaho. ma-overwhelm ka at gusto mo na mag-resign, baka may paraan naman pala. Number 2, baka pwedeng magsabi ka lang sa boss mo kung pwedeng bawasan ang trabaho mo Dahil hirap na or hirap dahil ka kung talaga. talagang sobrang dami ng trabaho mo, baka tulungan ka ng boss mo o baka may paraan siya na hindi mo alam. Or may isa pa, number 3, manalangin ka, Manalangin ka. natulungan ka ng Diyos na magampanan mo ang iyong responsibility. Kubisa kasi, yung mga problema natin, one prayer away, yung parang problema natin, sobrang pressure din natin alam ang gagawin. Kung nanalangin lang pala tayo, nandun na yung solusyon. Sometimes, bad things that happen in our lives put us directly on the path to the best things that ever happened to us. Which is to pray and ask God's help. Number 4, kung hindi mo na talaga kaya, Sobra na ang pressure, sobra na. resign ka na. Resign, option palagi Pero yan. again, pag-pray mo, Number 5 reason. hindi gusto ang trabaho. Ayan. May mga pagkakataon. So, Sir, di naman ito yung hilig ko eh. Hindi naman yung passion ko. Hindi ka naman ito yung gusto kong gawin. Ayan, ano solusyon? alamin mo kung ano ba talaga gusto mo. Paminsan po kasi hindi mo alam ang Diba? gusto mo.
Hindi ito yung gusto mo. Ang problema, hindi mo rin alam ang gusto mo. So, ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, mali. Problema yun. So, napaka-importante, ano ba gusto mo? Number 2, baka pwede mong kausapin ng boss mo at magpalipat ka sa ibang departamento na magugustuhan So, mo. ang ganda po nun, hindi ka na mag-resign. Magpapalipat ka lang at may mga pagkakataon po kami nakita, nagpalipat lang po, gumanda ang buhay, naging masipag, gumanda. Kumisan po, hindi kailangan mag-resign, lipat lang. Or baka pwede mong piliin gustuhin ang trabaho because life is a choice. Piliin, andyan na yan. Alam mo, yan na lang pwede posible. Piliin mo na. Pero, At kung wala pa rin, maghanap ka na ng trabahong gusto mo. Resign! Diba? Number 6. Number 6, feeling mo walang asenso. Yan. Isa, paano kung walang asenso yung trabaho? Ano dapat gawin? Tanungin mo ang boss mo kung paano ba ma-promote. Baka hindi mo lang nagagawa ang gusto ng boss mo or hindi mo gusto, yung pinapagawa Kung minsan ganun lang po nangyayari, kaya hindi ka na pa-promote ng boss mo, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, o may ginagawa ka na hindi niya gusto. Eh, sir, paano ko malala? Eh, di tanongin, boss, ano yung dapat kong tama sa buhay ko? Ano yung dapat kong gawin? Alam mo, makikita mo, magbabago pananaw ng boss mo sa'yo, baka i-promote ka na. Step number 2, maghanap ka ng trabahong pwede kang umasenso. Lipat Kung na! meron, lipat ka na. Mag-resign ka na, yun ang sinasabi namin. At the end of the day, ikaw mamimili, gusto mo bang umasenso? O wala nga asenso pero may trabaho ka naman. At the end of the day, mag-isip ka. Mamaya, tutuloy natin ang ating usapan kung ano ang dahilan bakit may mga taong nagbabalak mag-resign at ano ang solusyon dito. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Maglo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic natin ngayon, magbibigyan naman tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist sa si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Are you ready for the unexpected? Paano kung bigla kang na-aksidente that leads to a coma or paralysis? Have you ever thought how you would cope? Life can change in an instant, kaya dapat lagi tayong handa. One way to prepare is through life insurance with living benefits. Have you considered how can this protect you and your loved ones? Imagine having peace of mind, knowing that if something were to happen, meron kang financial support. It can provide funds for medical expenses, therapy, and everyday needs. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera habang nagpapagaling ka. Isn't that a powerful way to ensure security? But beyond financial preparation, we need to trust God. Nasa Kanya ang tunay na pag-asa. When we face challenges, it's our faith that can carry us through. By combining faith and practical steps, we can face the future with confidence. Trust in God's plans and His unwavering love. Sa ganitong paraan, you can ensure that no matter what happens, you and your family will be protected. Pero huwag kakalimutan ang blessing ng living benefits. These are benefits for the living. Mapapakinabangan ang life insurance mo habang buhay ka pa. So don't wait until it's too late. I'm here to help you. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Criste. Text or call me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, tutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dahilan ba't may mga tao nagbabalak ng mag-resign sa trabaho. Sa ating episode na... Gusto ko nang mag-resign. Okay, number 1, review. Okay, review lang. Number 1, mababa ang sweldo o kulang sa benepisyo. Number 2, hindi kasundo ang mga katrabaho. Number 3, hindi patas ang laban. Yeah. It's unfair. Unfair. Number 4, sobra trabaho, pressure sa trabaho. Number 5, Hindi gusto ang trabaho. Ayaw, diba? Number 6,
Walang asenso. asenso. Number 7 na tayo. Number 7, pagod sa haba ng biyahe. Totoo po, may mga pagkakataon po, okay na may trabaho, okay na may sweldo, okay naman lang. Kaya lang mo, sa haba ng biyahe, doon siya napapagod. So sir, pag ganito sitwasyon, marami pong ganyan, ano dapat gawin? Mag-exercise. Yeah. Diba? Base po sa kailangan dumaloy lang ang dugo. Kulang ka lang sa energy. At kumisan po, exercise, malaking tulong po yan. Kasi po, pag nag-exercise ka, magkakaroon ka ng energy, so kahit na bumabiyahe ka na malayo, hindi ka ganun pagod. Number 2, lumipat ka ng tirahan na malapit sa trabaho. Di Para sold hindi ka na. mapagod. Sold na, hindi na mahaba ang trabaho, mahaba ang biyahe. Okay. Sir, paano yun? Maraming problema yun. Totoo rin po, pero may masusolusyonan ka. Aralin nyo lang po. Kasi may kilala po kami ginawa, gumanda trabaho. Number 3, baka pwedeng malamang mag-resign ka na, maghanap ng trabahong malapit sa iyong tirahan. May isa pa akong dagdag yan Kung sakaling napapagod kayo sa biyahe, matulog po kayo sa biyahe. Take a nap. Take a nap. Sir, ako pa magdadaan ka na mag-drive. Pwede ka sumakay ng tren, sumakay ka ng bus. May mga paraan po para solusyonan yung pagod sa biyahe. O makisakay ka na lang, makakatulong po na malaki. Number 8, maling pananaw sa trabaho. Ito isang malaking dahilan ba't maraming tao po talaga gusto nang mag-resign. Hindi po yun ang trabaho problema. Siya, mali ang pananaw niya. Kasi may mga tao talagang madali lang talaga mawalan ng gana. No, kapag hindi siya masaya, ayaw na niya. Kapag napapagod na, ayaw na. Kapag may hindi nagustuhan, ayaw na. Kapag merong hindi makasundo, ayaw na. Problema. Diba? Lahat po ng trabaho may ganyan. At pag ganyan po kayo, wala talaga kayong trabaho, magtatagal kayo dahil lahat ng trabaho may problema. Yes, oo. Kumbaga, dahil walang trabahong parating masaya, di ba? Wala. Wala naman trabahong hindi nakakapagod. Wala. Wala naman trabahong magugustuhan mo lahat. Wala. Wala naman trabahong makakasundo mo Wala. lahat. Solusyon. Yan. Baguhin mo ang pananaw mo sa trabaho mo at sa buhay. Tanggapin mo na ang buhay ay punong-puno na magaganda at ng pangit, ng saya at lungkot, ng hirap at ginawa. Pag tinanggap mo na yon, madali mo nang tanggapin ang trabaho. Yes. Ito pa, Number number nine. 9. Kaya gusto mag-resign, may ibang gustong pinapagawa ang Diyos. May mga pagkakataon po yung ganyan, may ginagawa ka, pero parang may kulang. Yes. Parang ginagabay kaya ng Diyos sa ibang bagay. May makilala po kaming ganyan. Ako po, dumating na po ako sa punto ganyan. May trabaho ko, okay naman, maayos ang sweldo, everything, pero parang something is kulang. Hindi financial, hindi professional, hindi career. relational. Hindi relational. Yes. Spiritual pala. Kasi po, ang Diyos po may plano sa bawat isa sa atin. At ang Diyos po, nung pinanganak po tayo sa mundong ibabaw, may gusto siyang gawin sa buhay natin. At kuminsan, yung poong dahilan, parang nawawalan tayo ng gana sa pagtatrabahong ginagawa natin. Makinig po kayo mabuti. Baka ito ay para sa iyo. Number 1, alamin mo ang pinapagawa ng Diyos o yung calling niya sa buhay. May mga tao po sa inyo na para bang may nadidinig kayong parang sinasabi ng Diyos sa inyo. Makinig kayong mabuti kasi baka ito talaga magandang plano. Okay? Take note, hindi po para sa lahat to kasi may mga tao, wala naman ako nadidinig. So hindi po sa inyo to. Pero may mga tao po talaga parang may kulang at every time pupunta ng simbahan, magbabasa ng Bible, makikipag-usap sa mga spiritual leader, may makukuha siyang parang gabay. Kung kayo to, makinig ka. At number 2, panalangin mo at humingi ka ng tulong sa Kanya. Totoo po, pag ito yung Diba? sitwasyon nyo, para you put your hands together at every night, That's Lord, true. tulungan nyo po. Ano ba yung pinapagawa nyo? Ito po maganda, sabi ng Diyos, seek and you shall find. Pag naghanap kayo, matatagpuan nyo daw. Yung po, promise po, pag talagang hinanap nyo ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo, matatagpuan nyo. At ito po isa sa pinakamasaya, pinakamagandang araw sa buhay nyo pag nalaman nyo na ang gusto ng Diyos na pagawa sa inyo. Yes. Trust in the Lord with all your heart. Number 3, gawin mo. Tandaan mo, si Lord hindi nagkakamali, Tayo, marami tayong nagawang pagkakamali, di ba? Kaya remember to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Totoo po yan. Sa buhay po namin, napakaganda pong paalala ng Diyos yan. At napakagandang turo sa amin. Dahil po, patuloy namin hinahanap ang kalooban ng Diyos, dinadala po kami ng Diyos sa mga lugar, pagkakataon na sitwasyon na hindi namin inaasahan.
Pero pagdating po namin ang ganda na mangyayari because matagal niya na palang plinano yun. Kailangan lang namin lumakad sa landas na gusto niyang puntahan namin. Kaya sana mula sa araw na to, hindi ninyo sasabihin ng katagang, "Why, nako, umaga na naman," dahil natagpuan na ninyo ang trabahong matagal mo nang hinahanap. Sana marami kayong natutunan po sa mga pinag-usapan natin ngayon. Next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo? Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na hindi po resignation ang palaging sagot sa problemang pinagdadaanan namin sa trabaho. Kuminsan po, may kailangan lang namin ayusin, may kailangan lang kami ituwik, at kuminsan po kailangan lang manalangin at humingi ng tulog sa inyo. At lahat po ng bagay will fall in the right place at gaganda at aayos ang aming trabaho. Gabayan niyo po ang bawat isa sa anumang desisyon na aming haharapin. Lahat na ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Amen! Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Jay Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo.